Hello nga po pala si Luis Jan Mangrubang at ang itatakil po natin ngayon ay ang 2 Corinthians chapter 1 to 3 and 5 verse 3 and 5. Praise to be God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of comfort, who comfort us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. For just we suffer abundantly in Christ, so also our comfort abounds through Christ. Sa talatang ito, ipinapaalala sa atin ni Apostol Pablo ang kaaliwan at habag na binigay ng Diyos sa atin sa panahon ng ating kapighatian. Nilaraw niya ang Diyos bilang ang Ama ng mga awa at Diyos ng lahat ng kaaliwan na binibigay diin ang kanyang pagiging pagmamahal at mapagmalasakit sa kanyang mga anak. Ang buhay ay puno at iba't ibang pagsubok at kapighatian at lahat tayo ay dumaranas ng mga panahon na paghihirap at maaaring ito ay pisikal na karamdaman, emosyonal na sakit, pagkawala o anumang iba pang mapaghamong pangyayari. Sa mga sandaling iyon, madaling makaramdam ng mga pagkabalisa at pag-iisa. Gayunpaman, itiniyak sa atin ni Pablo ang Diyos ay kasama natin sa ating mga paghihirap na nag-aalok ng kaginhawaan sa atin. Sa devotion na ito, maaari nating pagnilay-nilayan ang talatang ito sa sumusunod na paraan. Papuri at kaginhawaan mula sa Diyos magsisimula sa pamamagitan ng pagbigay ng pagsasalamat sa Diyos na kinikilala bilang pinagmumul na habag at kaginhawaan sa iyong devotion. Kilalanin na kahit na ang pagdurusa ay bahagi ng buhay, ang Diyos ay laging naroon upang mag-alay ng aliw at pangunawa. Pagbabahagi ng kaginhawaan, isipin kung paano mo nararanasan ang kaaliwan ng Diyos sa sarili mong mga paghihirap. Pagninilay-nilayan ang pagkakataon at tumawag upang makirami sa iba. Maaring kabilang sa devotion ang pagdarasal para sa lakas upang maging mapagkukunan ng suporta kung paano nakatanggap ka ng gabay mula sa Diyos. Bilang mga tagasunod ni Kristo, tinatawag tayong makibahagi sa kanyang mga pagdurusa kung paano tinitiis ni Jesus ang mga pagsubok at paghihirap sa kanyang paghamon sa lupa. Tayo rin ay haharap sa mga paghihirap. Gayunpaman, maaliw tayo sa pag-aalam na kung paano tayo nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo. Tayo rin ay nakikibahagi ng sagana sa kanyang kaaliwan. Sa pagtatapos ng ating devotion, maaari tayong gumugol ng oras sa panalangin na humiling sa Diyos na ipaalam sa iyo ang mga pangangailangan ng iba't ibang iba ay bigyan ka ng karunungan at pagkabukas palad upang magalok ng kaaliwan sa mga nangangailangan tulad ng iyong inaliw kay Kristo. Yun lang po at maraming salamat.